Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel for today's video, mga kaboses. Ito, pag-uusapan natin, no? After election, mga kaboses, ay yun pong mga taga-alyansa ng para sa Bagong Pilipinas, mga kaboses, ay nagsalita na po ngayon at kumalampag na po sa administrasyon. Kagaya po ni Tito Sotto na nanalo po bilang senador, mga kaboses. Ngayon po'y inaatake na niya, mga kabos, at nagbibigay na ho siya ng kritisismo, mga kaboses, tungkol po sa 2025 national budget na hanggang ngayon ay questionable pa rin, mga kaboses. Ito po 2025 budget most corrupt daw ayon kay Tito Sotto. 2025 budget is illegal ayon sa kanya, mga kaboses. Most corrupt, di ba? Unang sinabi yan ni Ping Lacson, isa rin sa alyansa, mga kaboses. At ngayon po si Tito Sotto na naman po, illegal raw po, mga kaboses, no? Pero nakikita po natin na nasasawalang bahala po ang issue na ito ng 2025 national budget na bilyon-bilyon, mga kaboses, nilalabas sa pera, no? Nang hindi po natin alam kung saan po pupunta, mga kaboses, at hindi po natin alam kung talaga bang hindi masasayang ang mga perang iyan. Mga kabos, hindi po natin alam kung sino po talaga makakabenepisyo. Yung tao ba o yun pong mga nandyan po sa gobyerno, mga kaboses. Now, pakinggan po natin ito, mga kaboses. Ito pong interview ni Karen Davila kay Tito Sotto, mga kaboses. Magbibigay po tayo ng reaction mamaya kasi maganda po ito di ba? After election, pwede na po silang magsalita pala, di ba? Inintay lang nila matapos ang eleksyon para sila po'y makapagsalita laban po sa 2025 national budget, mga kaboses, na mismong pinirmahan ni Presidente Marcos na ni-revise po, mga kaboses, nila Romualdez dyan po sa Kongreso. Narito po ang 3-minute interview, mga kaboses. Quickly, the 2025 budget, that it was called the most corrupt. And you had agencies that, their budgets were slashed, and a bulk of the budget, a lot of it went to ayuda, which was used during the campaign, right? Are you sure? Because some of it went to the DPWH. Okay. Some went to the DPWH. Okay, ang tanong ko, do you see the budget issue as an edge for you? If you were Senate President during that time, would that budget have passed in the BICAM? No way. No way. And as a matter of fact, the BICAM would have been transparent. If I were Senate President, the BICAM would have been transparent. No, I would not have allowed such to happen in the BICAM. No, even before the BICAM, because there are a number of provisions there that have been prioritized, which should be prioritized otherwise. Like, for example, take the case of the law that I principally authored, Doktor para sa Bayan. Okay. The proposal then, before, every year, there must be at least 40 students or 40 would-be doctors, medicine proper, na free scholarship, free books, everything, for every SUC that offers medicine proper. Okay? The budget is for that. For this 2025 budget, it was limited to 24. 24 per SUC. Because they cut it. So they didn't follow the law. Somebody cut it, and placed it in the DPWH. If I was Senate President, I will never allow that. Yung sample lang yun, and there are isa lang yun for you. Isa lang yun kasi may issue pa 12 billion slash DepEd, but we can go on and on. So the Senate has been independent during my time. The only budget in history with an annotation was during my time, because I did not agree with what the House did. And the members of the Senate supported me in that case. I did not want to sign the budget because may mga siningit sila during and after the BICAM, which is illegal. Do you consider the 2025 budget illegal? My opinion, my personal opinion, yes.
That is my opinion. I believe Senator Lacson is correct when he said that this is the most corrupt budget ever. Okay. I believe him, man, because he knows his numbers, and he has intel. Okay. All right. Okay. Ayun, mga kaboses, illegal naman pala eh. Di ba? Illegal naman pala ang 2025 national budget at most corrupt pa. Pero bakit napapabayaan ito ngayon dyan sa Kongreso, mga kaboses? Kasi nakatutok lang yung kanila pong mga action sa iisang tao. Lalo na po kay Vice President Sara Duterte na sobrang excited po nila na mag-impeach ngayon. Mga kabos, kasi alam naman po nila na wala po silang ibang oposisyon dyan sa gobyerno. Mga kaboses, lalo na po ngayon, no? Nahawak na po nila pati Liberal Party, mga kaboses, ay hawak na po nila. Kasama na po nila. Kalyansa na po nila, mga kaboses, di ba? No? So, sino ngayon ang sisita, mga kaboses, sa kanilang pinanggagawa dyan sa Kongreso? Budget insertion, may mga blanco, mga kaboses, sa GAA, no? Sa GAB, mga kaboses, at lalo na po, no? Pinirmahan kaagad ni Presidente Marcos, approved by the President, no? Para maging 2025 national budget. Ngunit walang malinaw kung saan papunta yung mga pera. Maraming mga budget cuts. Yung mga importante mga departamento pinutulan po ng budget, inilagay sa ayuda, mga kaboses, at nilagay doon sa DPWH, sabi po na Tito Soto, mga kaboses. So saan ngayon ang hustisya, no? Saan ngayon ang tunay no na pagbabago? Baka nasa kanila lang yung pagbabago, mga kaboses, di ba? At mismong ito, no, mga kaalyansa ni Presidente Marcos ang nagsabi mismo na illegal at most corrupt budget po, 2025 national budget. Pero wala pong ano talaga dyan eh, di ba? Walang makakapagsita, walang makakapag-imbestiga kasi nga nagkaisa sila, mga kaboses. Now, ang tinitira nila, instead na para tabunan po yung mga issue na kanilang kinakaharap, mga kontrobersiya na kanilang kinakaharap, mga kaboses, ito po ang ginagawa nila. Pinaaresto si Digong, no? Si VP Sara, binigyan ng issue para maging ground for impeachment, para mapatalsik, mga kaboses, kasi isang napakalaking threat si Vice President Sara Duterte sa kanila. Mga kaboses, unang-una, malapit ang 2028, di ba? Posibleng tatakbo talagang presidente si VP Sara Duterte dahil nangunguna pa rin ngayon sa survey. Pilit po nilang tinatakpan ang kanilang mga tega sa surveys, mga kaboses, na lumalabas. At sabi po ni Presidente Marcos, ayaw po niya marami pa pong survey maliban sa Pulse Asia. Ngayon lumabas naman sa mga magkabilaang mga surveys, mga kaboses, nangunguna pa rin ang mga Duterte, no? So ito yung card nila, barahan nila ngayon, mga kaboses. Ang sirain, gibain, mga kaboses, habang buhay. Kasi pag once may impeach po si VP Sara Duterte, tiyak po hindi na po makakatakbo. Dahil konbiktado na po siya sa kanyang mga kaso, mga kaboses. At alam po natin na sa Senado, kapag mag-trial, no, ay talagang number games yan. Kailangan po ni Vice President Sara Duterte ng siyam, no, pataas na boto upang siya ma-acquit. At upang siya rin ay kung ma-convict, mga kaboses, ay kailangan magkaroon ng 16 votes, mga kaboses, o 2/3 of votes sa Senado, mga kaboses, which is 24 senators, and 2/3 niya is 16, mga kaboses. So para ma-acquit siya, kailangan niya po ng siyam, no, pataas na mga senators sa boboto for acquittal, mga kaboses, para siya po ma-acquit. Now, kung ma-impeach po siya, hindi na po siya makakatakbo. So, sino pa ngayon na magiging threat? Sino pa ngayon na magiging tawag dito? Mga kabos, sino pang magiging oposisyon? Wala nang natira. Sumanib na sa kanila lahat eh. Maliban na lang dito sa mga Duterte Alliance, mga kaboses. No? Ang sumisita. Ang nag-debunk ng questionabling gaam, mga blanks, itong Duterte Alliance, di ba? Mga kabos, ngunit walang nag-push na mag-imbestiga. Mga kaboses, hanggang ngayon, napakatahimik. Ang ingay ay nandun lang sa mga Duterte, mga kaboses. So, nasa nila ang hustisya. And we need this kind of leaders. Itong magsasabi talaga. At sana po, hindi lang po hanggang sa salita, itong si Tito Soto at si Lacson, mga kaboses.
dapat po talagang gumawa sila ng aksyon. No? Kagaya ng ginawa na ngayon ng Kongreso, di ba? Gumawa sila ng aksyon, mga kaboses. Nagtulungan sila upang patumbahin at imbestigahan ang mag-amang Duterte, mga kaboses. Sana ganun rin ang mangyari sa iba dyan. Hindi po natin sinasabing sila ay korap, kaya po kailangan pong imbestigahan, no? Mga kaboses. Para po, no, sa kapakanan ng bawat isa at para po sa pagkapantay-pantay. Kung totoong sincero pang gobyerno ito, nahabulin, mga kaboses, ang mga korap na opisyal at tapusin itong korupsyon. Laganap na korupsyon na nangyayari po sa ating bayan, mga kabos. Ano po kayo po? Ano po yung reaksyon ninyo? Opinion, suggestion, no, regarding po dito sa ating napag-usapan na issue ngayon, mga kaboses. Comment po kayo sa baba, and kung gusto niyo po ang ganitong mga vlogs, mga kaboses, commentary and political vlogs, paki-subscribe and click the notification bell po para notified po kayo, mga kabos, sa lahat po ng atin po mga videos, sa lahat po ng kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nanonood sa Standpoint Analysis. God bless po, mga kaboses, and bye-bye.